Yo, Lanceta nga pala at welcome back sa bagong episode ng... It's a wrap! At hindi ko napapakilala bilang bagong guest dahil ang ating kasama dito ay walang iba ang kabaliktaran ng L. Big W, alias Pinuno. At ito na nga, ito yung kasunod ng ano yung pinanood natin kanina, Tipsy D versus Flick G. Yup. So, ito mas ano to, no? Ito mas, oh shit. Ito mas Samote. ayan na. Ito mas ano to, mas modern ba or updated na laban? Kasi kailan lang to, latest pala. 2000 ano ba si Mot? 17, no? Hindi, isang taon na makalipas yan. Oh. 2016 yun eh. So ito yung ano, yung pag-angat ni Mot biglaan talaga. I mean, isa na sila sa tinitignan nung batch namin kasi ang weird nga ng ano is ikot ng ruleta sa batch namin. So lumabas kami pare, process of elimination 5. Unang pumutok si J King talaga. Oo, men, totoo. Kasi siya rin yung unang nakalaban pangalawa na nakalaban ni Tipsy D sa Isa Buhay 2016 kung saan nag-champion si Looney. Tama ba? Tama. Ano to pare, sa Luzon, si J King yung unang umarangkada nun. Panoorin nga rin natin yun, men. Oo. Previewin natin yung Tipsy DG J King. Sige, silipin natin yun. So, sa Visayas nun, alam ko sila J Block yung umarangkada, sila Marshall, tas sa Mindanao, si Tats, si Six Threat. Alam mo yun, parang grabe talaga nung yun, panahon na yun, pre. Grabe talagang batch nyo, pare. At kalagitnaan ng pag-angat ng kanya-kanya, si EJ Power umangat na, si Invictus undefeated nung panahon na yun. Yup. Then ako, nabalagbag ako ni Lil Jon. Alam mo yun pare, lahat may kanya-kanya ng ano tawag doon, exposure. Then ito, si Mot, biglang boom, uy gago, ano na siya, 6-0 na, parang ganun, biglaan na lang, undefeated na siya na Na mahaba. mahaba na pala, hindi pa pala siya na out since pumasok siya dyan. Take note, hindi siya nag-champion sa tryout. Pero still, di ba? Tapos, unang beses na pumutok si Mot na nakilala siya nung tinalo niya yun, nag-champion sa tryouts nila. Oo. Which is si Onyx. Onax na isang lyricist din. Lahat yan man came out swinging. Katulad ni Sur. Lahat kami underrated yan. Si Poison, Kabas niyo rin underrated. si Renyo? Oo. Totoo Taga ba? Baguio siya, men. Norte-norte. Kabas niyo rin pala si Renyo? So pare, ano yan, pinatunayan talaga nila yung shit nila na parang hindi to chamba, hindi to, alam mo yun, hindi to binigay lang sa amin, kundi pinaghirapan talaga nila yan. Mismo. Sa kalagitnaan ng pagputok nila J King, ni EJ, ni Jonas, andyan si Mot at saka Sur na. Ito hindi comedy pero ito yung hinahanap niyong pukpukan. So, yung run ni Mot dyan, sobrang classic din dahil binigyan siya 2 uprising. Plasma, tapos si Goryong Talas, then si Apex. Yun na yung proving ground niya eh. Apex kapag to nalampasan mo, then nalampasan niya pare. Mismo. Hindi naman landslide pero alam mo yun, nag-edge every round. Lumutang lang dahil parang yung stable ni Mot Bagong-bago pa. Then sa kabila, si Surhenyo, proving stage niya, si Batas na Batas. back-to-back, man. Alam mo yun, Dahil dyan, naalala ko na mga magiging linya nila. i-check natin itong laban na to for the sake of, ano bang prime ni Mot? Parang ganun. Di ba, kanina ang tanong is, ano bang prime ni Tipsy? This time, ano bang prime ni Mot? Kasi kung titigan mo, dami niyang naging laban, pre, 14-0. Plus, hindi pa kasama yung iba, yung nasa labas, yung mga amateur league, na pinaghahandaan niya talaga. Champion sa ibang liga. Champion sa ibang liga. Then, para sa'yo, ano bang prime na Mot? Para sa akin yung prime na Mot. Paano ba? Siguro pinaka-prime na Mot, men, hindi pa umabot dyan halos eh. Ano? Yung halos yung pinakauna niya. Tulad nga nung Yung kay Onyx? Oo, yung parang gano'n na Hindi, parang... hindi niya una yun. Hindi, I mean yung mga pinakauna niya, yun yung mga prime iba niya. eh, yung gutom eh, no? Sinasabi mo bang prime yung isang battle lang?
Hindi, yung ano niya, yung Face. timeline. Ah. O para sa akin yung Yung pinakagutom. Yung pagdating yung Royal Rumble nyo. Kumbaga yun yung parang Oo, mot no? na parang ganun. Tsaka ever since, ano na si Mot all around. Oo, ginagampanan niya na talaga yung pagiging... Kaya, kung titignan yung luma, tapos yung bagong siya, Mhm. si Mot, all around na talaga since dati pa. Pero, ang tingin kong prime na Mot is, bukod sa all around, flexible, is yung ano, yung gigil pre. Mismo, Yung ano, yun yung face to face, yung gumaganon sa Kasi mukha. pag hinahabaan niya yung dulo ng salita, Mhm. tas habang yung conviction niya sobrang strong, parang ganun. Ngayon, kalaban niya Tipsy, the gatekeeper. Mm. The goat keeper. Oy, ganda The na. goat keeper. The Goat Keeper. Walang pwedeng isantabi sa achievements ng parehas. Walang pwedeng i-disregard o discredit sa kung ano man influence na nabigay nila sa battle rap. Parehas silang umingay, parehas silang may pinatunayan. Mhm. Pero may isang bit-bit si Mot. Dalawa, to be exact, pre. Belt, tsaka standing. Oo, pare. Na talagang hindi natin kung alam kung Pero tulad- blessing o curse kasi Mm. Or pwedeng both. pwedeng both. Habang si Tipsy D binanggit niya na, oh, paano pag ako yun? Ano yung sabi niya kay ano? Wala namang Wala nagbago. namang nagbago. Yung ulo niya, Nakakatakot, no? yung ulo niya ginto, 'di ba? Pero hindi na kailangan koronahan, men. Parang ganun yung pwesto ko wala nang makakaagaw. At dahil dyan, bukod doon, ang papanoorin natin ngayon ay Mot versus Sorhenyo. At take note na pagtapos siya talunin ni Mot dito, tinalo niya si Mot. Yan ang pinakaunang record ni Mot ng talo Sa lahat ng sa mainstream. Kasi sigurado natalo siya siguro sa dati sa rap lines, mga minor ganun. liga. Pero unang talo ni Mot na major rin dahil Yung kay sponsored pa ng Nike, sunugan. Tinalo siya ni Sorhenyo. After niyan, sobrang 2-4-2. 2-4-2 magkakampi Crazy, sila. no? Crazy run, man. Crazy run. Ako di ako naniniwala sa bigayan, pare. Pinagbigyan daw si ano. Kumbaga, magkaiba sila ng galing, men. At nagkataon din lang. na may acapella at may beat. Nagkataon lang talaga na sobrang lakas ni Sur kapag may beat. Pero hindi mo mawawala sa usapan yung mga ganun. Kumbaga, ikaw, di ka naniniwala. Ako rin, di ako naniniwala sa mga ganyan bigayan. Pero syempre, hindi natin ma-please yung mga tao. Lalo at may mga factor na katulad ng hati sila sa premyo. So, pero sobrang ano yun, no? Grabing kagalante yun, pare, hati sa premyo. At yun natunugan ko kung totoong naghati din sila si Six Threat sa premyo. Wala na akong masasabi kay Mot, kundi parang na parang wala siyang na parang okay, sige, hati tayo. Kaibigan ko kayo. Kumbaga, ako di rin ako naniniwala sa scripted, pare. Pero kung tol, masasabi mo ba na sobrang bait talaga ni Mot o masabi mo na sobrang respeto rin siya sa kalaban niya. Pakiramdam niya nag-enjoy lang siya, pre. Kaya pero ganun lang ba talaga o Masyado. dahil sobrang bait niya rin, may respeto rin siya sa kalaban niya. Tapos ang ginagawa niya ngayon, kaya siya nakikipaghati. Dahil para walang ma-feel bad. Hindi, tsaka baka alam niya rin na pwedeng may tulog din siya, pre. Oo. Kung ganun sa pinapakita niya talaga na may respeto siya, pwede, di ba? Oo. Pero which is not a bad thing. Kumbaga, ibig sabihin, appreciative siya, enthusiast siya pati sa kalaban tsaka niya. doing his thing Sa lang craft talaga. ng kalaban niya. Hindi siya yung sore loser. At saka baka nandiyan siya sa pwesto na yun dahil ganun yung ugali niya. Di ba? Yun, pare. Ano siya, di ka kupal, parang ganun. Siguro, kahit siya na aning na rin kung mananalo pa ba siya next time. Siguro sa kanya, men, parang hindi na rin siya sure kasi ina-expect niya nung matalo anytime. Ang kagandahan, Mot, men, tangin na lagi siyang precise pumatay. Mismo. Sorry, naano ko sa vape. Ba't kailangan ni-explain na vape? Ay ba, mamaya isipin nila cart yan eh. Sila naman yung mag-iisip eh. Yun nga, baliktaran. So yun nga, parang ang laking sugal para kay Mot.
nothing to lose kay Tipsy. Tulad nga ng napag-usapan natin nakaraan kung saan mga episode yun. Kumbaga ano pa bang flowers ang kailangan? Kumbaga ano pa bang respeto ang hindi natin maibigay sa taong napakalinis? Yun nga yung usapan natin na sobrang linis ng damit niya. Tapos pupunta siya sa batuan ng putik pa rin. Lumalabas siya ng walang diba, mancha. Kumbaga wala na, kumbaga kalaban niya o yung mga nagbabatuan ng putik ang may pagkakataon na makukuha habang siya ano pang papatunayan, di ba? Masyado pa rin malinis damit ko. Pwede na, yun nga, pwede niya nang i-retire yung jersey niya na malinis. Ito nga, men 14-0. Hindi ko alam kung 14-0 o 13-0. Ang ganda lang din tignan, no? Kung i-retire niya after yan. Pero wag. Men, ang dami pang dinedemand sa kanya ng taong kalabanin. Pero as a fan niya, syempre, ayaw pa natin. Pero, ang sinasabi lang dyan, yung mga tao na nagdududa pa rin sa kanya. Kumbaga bigyan niyo yung respeto yung tao na patuloy pa rin na nandiyan para ganun, sa atin, no, 'di ba? Na parang para sa liga, para sa literatura, nandiyan pa rin siya. Pwede na siya mag-focus sa music, palakas niya rin sa music. Sa negosyo. Pero still bumabalik para magpakita. Alam mo yung iba niyan, kung ako may hawak ng titulo na yun, di na ako lalaban, men. Goods na ako eh. Yung iba, bala kayo dyan. Laban ako sa ibang liga para para di ako madungisan kung sakali, diba? Hindi, may mga pumplay safe na tulad ni Price Tag. Ni Kuya Price Tag. Goods na siya. Music na ako, parang ganun. Batas yun tinalo niya. Yun na yung pinaka niya. Okay na yun, no? Parang nakuha ko na yung kailangan. Kumbaga, hindi naman natin sinasabi, pero kung makapansin mo, parang okay na to. Yung na ako, nasa next step na ako ng career ko, which is magpo-focus na ako sa music. Parang ganun. Na pwedeng gawin ni Mot, pero ginagawa niya pa rin na, alam mo yun, na para maghain para sa rin siya ng mga tao na yun nga, siguro nga napapagod niya yung mga tao na tumingala na makakita ng mga bagay na hindi nila kayang gawin. Para sa tulad niya na malinis din yung image, pare. Parang sobrang hard naman ng tao sa kanya na yun nga. Alam mo yun. Pinoy na Pinoy. Pinoy na Pinoy. Wala eh. Parang Mayweather nyo si Pacquiao, men. Pacquiao, siya yung people's champ pero Mayweather treatment yung binibigay ng tao sa kanya. So, ako, kung manalo man si Mot, di na ako magdududa, men. Kumbaga, andyan na yan eh. Kumbaga, kung matalo din si Mot, bahagyang gulat, pre, pero di ko sino manalo sa kanila ni Tipsy D, men. Panalo tao ba? Wala lang eh. Parang ano lang eh. Lalo, ako ito muli sa hard fan. Yan. Okay lang din talaga. Pero syempre, magiging, lang siya, magiging malaking gain siya ni Tipsy D. Parang sementado na sa larangan. Yung pangalan ni Tipsy D. Tapos, sa mga tao, medyo mabubuhayin din yung mga nag-aantay ng downfall. Hindi naman downfall parang dumi. Yun lang naman eh. Parang lang. Pero syempre, sobrang ginintuan na para basagin mo pa record. Mismo. Kung ako kayo, Mot, puta, aalagaan ko yan na parang yung buhay ko yung nakasalalay. At mukhang yun naman yung ginagawa niya talaga. Hindi, yun nga yung sinasabi ko, precise yung pagpatay niya lagi. Kumbaga, kahit nasabihin nilang humina si Mot, hindi nakatodo, still, ba't siya nananalo? Sapat lang yun para kumbaga kung lima lang yung yung ibon at may dala kang 5 araw, ginuhusgahan ka nila, ba't 5 lang dala mo? 5 lang yung ibon eh. Ang makulit dun, pwedeng 5 tapos pwedeng natuhog niya yan sa pamamagitan ng isang pana lang, pre. Sabay-sabay. So yun, feeling ko naman dahil na sa kanya yung pressure, dito na lalabas yung gutom na Mot dahil putang ina. Yung alam mo yung taranta na pakiramdam, what the fuck, man? Sabi ng tao, yung fan ko na sasabihin, tatalunin ako talaga. Tapos kilala natin si Mot na na hindi nagko-call out. Oo. Paano pag itong laban niya kay Tipsy D, i-call out niya na yung inuuga ako na yung upuan niyo. Pag yan tumodo, men. At may kumbaga parang sinabi niya na parang kayong may pangalan kayo, mas nauna kayo pero kayong may pakinabang ko sakali magharap tayo. Diba? Parang tangina mas bata. Pag na ako takbuhan, parang gano'n na. Uncrowned King, ako nakuha ko yung corona ko, mas bata pa sa edad mo. Parang gano'n, di ba? Parang, tangina ba't ako nakuha ko yan ng hindi, da? Kung talagang deserve mo yan, dapat meron ka talaga, da? Pag sinabi ni Mot na parang
Ako parang Post Malone running in circles kasi pinapalabas niyo yung hinahabol niyo ako pero ako'y naghahabol sa inyo habang tumatakbo. Sino yung inuuto mo par? Matuto kang lumugar. Parang ano tawag dun? Kung ikaw ano ba yun? Kung tingin mo di mo na kailangan pa ng walang nagbago, isang delusional na. Ang inang yan. Tapos sabi niya na ba yun? Abang ang layo na ng aking narating. Uncrowned King aka delusional. Abang layo na ng aking narating, iba pa rin ang gusto nilang palabasin. Na kung ayaw na nga nilang kumilos, katulad ng unang gumamit ng nasa bayabasan. Ayun, nasa bayabasan pa rin. Dami niyang pwedeng gawin man sa laban na yun, pero pwede natin umpisahan to. No, pare, round 1 para kay Mot, para mabilis lang to, guys. Cavite Rep 2017 Finals unang panat. Round 1 para kay Sarhenyo. Check! Rinig ba, rinig? Rinig! Ikaw daw ang Rookie of the Year. Tama. Bagong sibol na bata. Binigyan ka niya ng shot kaya humanda kang magkatama. Pero di ako magpapakafulayang. Magiging wangod lang sa'yo. Di naman ako nang banat ng bata kaya mambabatok lang ako! Game! Sa wakas! Ganda nun. Wala yang nag-mix martial arts na mula Baguio. Tapos, wangod mula Kalinga, magkaibang tribo na nambabatok. Which is yung... Tsaka sakto. Yung papaano sila magtato. Nambabatok. Di ako magpapakafulayang. Magiging wangod lang sa'yo. Di naman ako nang banat ng bata kaya mambabatok lang ako! Game! Sa wakas! Magaganap na rin ngayon ang inaabangan ninyo na duelo sa pagitan ng nagbinatang Novita laban sa nagbinatang Sorneo. Ngayong ako ang siyang bubuli, si Mot sa tiyanto de derecho kasi nga ako ang siyang bubuli na kumakain ng insekto! Ito na ba yung pambato ng Cavite? Bubuli, tutubi, no? Hindi. Ano siya? Yung alam mo yung parang maliit na bayawak sa mga kanal, yung mga ganun. Okay, Kaya ako ang bubuli na kumakain ng insekto. Para sa lizard to. Parang Lizard timbabalak. siya. Timbabalak. Okay. Isa lang siya, bubuli at timbabalak. Okay. Na kumakain ng insekto! Ito na ba yung pambato ng Cavite? Bakit mukhang Korean yan? Hindi mo naman kamukha si Chito Kamukha mo si William Hang. Saan si William? Aba, teka. Parang hindi ko alam kung Korean o Chinese na ako. Mukhang hang. Kamukha niya may-ari ng baba. Gago mo ta si Jack Ma. Aba, teka. Mukhang taga-Cavite nga ito. Kasi yung gupit niya pambalakid, yung mukha pang rapido. Oo nga. Pero sikat na daw tong si Thomas. Tangina ngayon. Medyo, no? Awig daw. Yung pinaka dito ni Mot, yung wala yung pisngi, wala yung dito. Yung pinaka hangin. Gagis. Sa pagbabaliktad nyo ng letra. So, ikaw pa lang nagpauso niyang Lodi Pet, Malu at Werpa. Oo, lakas. Ay, very relevant. Very alam mo na alabang ko si trendy. Sur. Sobrang nito, men. Naglaban na kayo? Sa pinasastig. Okay. Sobrang, ito mabait ng taong to si Sur, men. Talagang sobrang preparado siya palagi. Tsaka kung titignan mo yung pen game niya, on par sa mga top. Kaya niya sumabay. Lang, yung delivery lang onte pa. Yung kailangan mas, pa tawag dun? Mas urig pa onte. Hanap siya ng mas unique way na kasi kung titignan mo yung sulatan niya, ang ganda Oo. Tsaka medyo, yung tulad ng sinasabi mo yung flow niya medyo pang-entertaining. Parang hindi masyadong pampatay yung letra, pero paano niya i-deliver medyo entertaining. Oo, yun. Kahit na pampatay yung letra. Pero wala akong pake kasi para akong bote ng Hinebra. Baliktarin mo ng mga ibabaw tong demonyong to sa gera! Madali lang naman Sa mga gin users dyan. Ganda. Genius.
Ganun. Unang mga iba. Hindi nga ako umiinom. Tinatry ko pag may nakikita ko. Oo nga. Nakakatuwa din. Ewan ko kung totoo Chemistry, ba. ha? Ewan ko ba kung totoong nakakatanggal daw ng amats yun, pero... Possible kasi... Hindi, pait. Pait lang. Pero yung amats nandun pa, pero... Parang ano lang siya, no? Parang ritual lang din, no? Ritual bartenders. Bartender skills. Akong pake kasi para akong bote ng Hinebra. Baliktarin mo ng mga ibabaw tong demonyong to sa gera. Madali lang naman magbaliktaran. Ba't kayo nabibilib sa kanya? Etong idol nyong anlakas, gusto nyo iwanan kong sakal na? Ang maganda sa kanya kasi yung ganda ng pagkakaano niya, men eh. Kumbaga yung sakal, nagamit na yung ni Aklas. Lakas na yung Aklas ay sakal na sakalas. Sa kasal na sakal. Kasal na sakal ni Aklas. Pero kasi yung sa kanya parang sobrang bilis niyang naipasok. Yung wala nang cheche boreche. Yung anlakas, gusto nyo iwanan kong sakal na? So anong sasabihin mo? Na ang utak mo ay broad? Kahit di ka nakapasa ng board? Ano mang gamitin mo na words? Sa battle na gagawa mong sort? Ulol! Ha? Pagsisisihan mo, nakalaban mo pa ako, yung mga wordplay mo, magiging basic, oo, nakatapat mo pa ako kasi nga tonight, I'm gonna nail it. Malalaslas lang ang karit ng leg nitong nagpapanggap mahusay, pulang dugo mo ang patunay, paano ko maglabas ng kulay? Balibalik ta rin yung manay hukay pa rin ang landas niyang titigilan kasi nga binilang sa nakarit, kaya narekta sa libingan, ganun ba yun? Ganda niya magsalansan, men. Ganda. Naalala ko Pati adlib, men. Ganun ba yun? Magaling siyang, ang naalala ko, isa siya sa pinakaunang nag-mock ng style talaga. Style mocking. Pero ang kagandahan sa kanya, men, lagi niya nilalagyan ng, alam mo yun? Flavor. Gagamitin ko, kung ganito yung gamit mo sa data, gagamitin ko na maganda. Hindi katulad nung modern mocking na, ginagawa ni Lip ng ina. Pero which is magandang way din ng pampatay. Hindi, pero yung sa kanya yun, kay Lip yun. kanya. Pero ito kasi, pangkanya. Alam ko, ginamit niya rin yung Kitamoto automatic sa akin, pero ang ganda ng paggagamit niya sa akin. Talagang kung paano ko sinet up, tinapatan niya, men. May maalala ka? Hindi, yung parang parang nagjajakol ata yun. Tapos saktong ngalan mo ay Gotong, Ikay Goto, Otogyaki, Malibog, Otogyaki. Kita doon sa may atik. Kita doon nood atik. Malakas si Zofin sa Baliktar, ulul! Ha? Ikaw ang bong Revilla na itong liga. Kasi Caviteñ yung laging bida. Putok na putok ang iyong pangalan kahit sa labas pa ng Maynila. Pero dito magalay umalingasaw yang mabaho mong amoy kasi ninanakawan mo din pala yung mga kababayan mong Pinoy. Ako ang Lebron James ng liga. Kasi sa Cavite, umalis akong saglit. Nakipagsapalaran sa bayan kung saan masarap pagtag-init. Nagwagi sa ring ng 3 ulit dahil sa pinakita kong bagsek. Ngayon alam mo nang magkakampyon lang ang Cavs sa panahon ng aking pagbalik. Ang ganda ng pagkakaano niya, yun, no? Ganda. Ito, dahil hindi ka masyadong ng basketball man. Alam ko yan, yung Cavs, di ba, pumunta siyang Heat. Oo, tapos biglang bumalik siya sa Cavs. Kasama niya na si Kyrie ulit. Yun. Solid, man, pare. Tapos ang ganda lang Cavite, Sa Cavite, parang, kumbaga yung wordplay niya, na-explain niya pa nang hindi nagiging corny, no? Oo. Tsaka anong ganda. Sa Cavite. Nakita mo yung pasok niya, yung tawag doon. Ako yung Lebron James. And doon pa lang, na nag-establish na siya ng Tsaka yung repin pa. Kasi parang, Cavite siya, tapos parang nagbagyo daw, parang ganun. Galing. Kung saan masarap pag tag-init. So parang niyo pa, galing na yung repin ko rin yan, pero magkakaring lang yan. Pag bumalik na ako, ay! Kaya Thomas, next season, alam mo na yung susunod mong action. Kumampi ka na lang sa King, baka may chance ka pa mag-champion. Thomas, ano yun? Hindi ko alam kung ano wordplay ng Thomas yun, pero Thomas, player yun. Player yan. Kaya nga eh. Hindi ko na maalala, hindi ba si Isaiah Thomas? Possible yung maliit. Mm-hmm. Kasi dalawa nga Isaiah Thomas eh.
ng NBA. Pero sa ngayon, Tom, ako na muna. Kasi ikaw ay pusi pa sa letra at Leon ang magkakampyon ngayong taon na parang college ng San Beda. Kaya round mo na. Bagyo, no? Oh, mukhang may hinihintay ka pa sa akin. Wala akong props na foods ngayon, tanga. Naiwan ko sa amin. At saka magdala ng props na foods. Ba't ko pa nga ba aabalahin kung ikaw na mismo tong gagamitin ko sa ipapakita kong pagkain? Ano yun? Matinding round yun. Galing kay Sur... O sige, dahil sa buhay to, ano tayo? overboard Score. yan, pare. Score, overboard like 13, yan. 13. Ano, men? Talagang pangdigmaan. 13. Hindi, 13. score natin dahil sa buhay. 13. 13, deal. Tumunog pa yan, pare. Dap. Round 1. Sinasabi nilang prime mod, pare. Okay. Nakakatakot. Nakakatakot Pag walang din, masyadong ano, no? Walang burloloy. Oo. J. Cole ng modern J. Cole, no? Walang blings. Gumanon na. Wala na. Round 1, mod. Okay. Tangina nito, nag-wordplay. Gustong agawin yung titulo. Nagsigawan sila, bakit ginamit mo yung estilo ko? Conviction, yun yung nawawala ng mga huli. Sobrang parang low stamina siya, men. Parang ano? Alam ko papahanap mo. Kumbaga malakas yun, pero kung papahanap mo, Parang ano? ganun yun, no? Parang, ewan ko pero feeling ko parang, bakit ko pa kasi emphasize kung Malakas naman na yun. malakas na yung line tapos nagdududa pa rin kayo. Parang ganun na yung ano niya eh. Parang ganun na yung bagong Tampo? Oo. Tampo yarn? Di, parang alam mo, minsan naman kasi hindi naman sa pag-ano, pero nakakano rin yung Pinoy eh. Di ba? Yung Pinoy, Nakakapikon eh, kasi parang... nakapa natin Pinoy. Buti nga hindi ako kasing, buti nga hindi ako kupal katulad ng iba dyan eh, parang ganun eh. Although gets natin, pero minsan kasi mga ano ka rin na parang tulad nga ano, na parang, ano ba yung sinabi niyang linya na ano, na parang, Binabaliktad niyo ako na. oo, parang gano'n na parang, di ba? Pero, nakita mo kabilis yung ano, yung tira niyo, di ba? Pero pre-med. Pre-med. Okay lang, walang masama sa pre-med guys ha. Mismo. Kasama yan sa work ethics. Pinatunayan mo lang na handa ka, may dala kang, ano, di ba, may dala kang, Hindi ka pumunta para warrior in the mamatay. garden kami. Kumbaga. Isipin mo, kung di ka mag-ano ng pre-med, di parang pumunta ka sa gera na alam mo, babariling ka dito, tapos wala ka man lang hinanda. Pero pa dahil magaling ka dito. mag-freestyle, iniisip mo maraming bato doon na pwede pa mato. Di ba? Pero, Pero, ganun lang. Marunong ka kaya ko naman mambato eh. May hindi, bato naman eh. feeling ko lang, isa iba yan, yung mga marunong talaga mag-freestyle. Kaya nga, pero kung may pre-med ka, tapos marunong ka pa mag-freestyle, Tapos na. may dala kang baril, tapos marunong ka mamato, di ba? Oo. Parang gano'n lang naman yun eh. So, Saksakin sino mo masanda? ba? Di ba? Parang May gano'n. panaksak ka ba? Oo. May granata. Ginamit yung estilo ko, parang gumaya lang ng thesis to. O magaling ako magbaliktad at alam yun ng misis mo. Yung boot na ganyan, tinan mo. Yung reaction Alam yun ng misis mo. Mo! Tangina, tas naka-stretch yung leeg. Naka-stretch yung leeg. Hindi na si Kuya, tamang talon. Galit na galit mga tao dyan dati. Bakit? Yung nakaputlang bandaan na. Bakit? Ganyan magrebat, ubod ng pagsek, yung banda mas masakit. Hindi ko lang dinaan sa bali-baliktad, tinadtad ko pa ng balik. Ganda naman nun. Balik-balik. Tinatad ko pa ng balik. Tangina, wala. O yan. Feeling ko kahit 13 yung round ni Sur. Teka lang. Wala pa. Don't count the Okay. chicks. The egg has not cracked. Tangina, grabe yung rebat yun, men. Ganda. Sumakto pang nagbaliktaran si ano. Hindi, expected niya yun, man. Kaya naka-pre-med yun eh. Alam niya yun. Kumbaga, estilo ko ang the shit ng panahon na to eh. Alam ko gagamitin mo yan. Siya yung GL nung panahon niya, men. Diba? Pero this time walang talo, pre. Ito na ako ng yugto, kung saan pareho tayong di inaasahang makapasok.
Sa pakikipagbuno, sa entablado, parehong nagpanhik panaog ang pinagkaiba lang. May katwiran kang masaya ka na sa iyong inabot, habang ako yung mas nagutom lang lalo sa sinakripisyong pagod, kaya wala akong balak magpatalo. Ba't ako mangingilabot dyan? Kesyo malamig daw doon sa kanilang baryo. Sanay daw na wala tong fan. Aba mahangin nga tong taga Baguio. Pwes di na bago kung sa naabot yan. Kasi saglit ka lang din tatatak sa mga tao. Karot man. Di na kinala naman New Gen, no? Yung karot man, yung parang ano nila doon, Daomingzu. Parang Daomingzu din ang ganda nun. Ang galing. Lokal na... Yung time na yan, siguro, saglit lang yung hype ni ano. Hindi, mga isang taon na rin siya lipas. Nung panahon na yun. Naririnig ng ano, ng aking eldest. Dad. Yes. What is this? That's puto. Rice cake. Go na, dali mo na doon. Nanonood kami ni ano. Parang Mexicano pa yung pagkakabanggit mo. Sige na, balik ka na doon. Okay. Kaya wag ka masyado papresko. Dapat sincere ka. Kaso ang gusto, barumbado yung dating niya. Kala mo naman astig ka porque bordado ng tinta, naglagay ka pa ng tirhir, gago, nagmukha kang chichirya. pero tong si Sur, napaka-trendy. Kung anong in, sabay sa flow. Ako rin narinig mo. Ano? Yun pala isa sa traits ni Sur, no? Sumasabat siya sa bata. Ano sabi? Corny. Napansin ko rin sa kanya na parang medyo... Yun na pag-usapan natin. Rapper, pare. Battle rapper. Mismo. Gago, nagmukha kang chichirya. Pero tong si Sur, napaka-trendy. Kung anong in, sabay sa flow. Napakagalawang breezy. At kala mo laging fully load kasi mayat-maya ako mag-live sa FB. Dinaig panuntan TV show. Napaka-papogi. Halata mong tirador ng chicks dun sa people you may know. Kasi yung Ganda rin ng rhyme ni ano, no? Parehas sila ng may internals. Silang dalawa. Parehas. Parang same na style pero pag pinagtapat mo magkaiba sila ng ano, bali. Ahi mo wala sa ayos. Para kang page numbers, baby. O mas malala pa yata halos. Kasi mas irrelevant ka pa dun sa litrato ng mga MC na nilalagyan ng lab coats. Ang lab coats. Tinawag pang henyo yung sarili. Mukhang nahihibang tong kumag. Di ba dala lang naman ng bisyo? Yang lumilikot mong utak. Kaya yung proseso mo sa pagsulat sa larong piko maitutulad kasi kailangan mo pa ng bato para lamang makausad. Oo, adik! Napakaganda lang nalaga ng ano, no, setup ni Mot. Isipin mo, pares pala sila magaling mag-setup pa. Oo, mismo. Parang walang kawala yung thought sa 4 bars na yan. Ganito pala yun, kumbaga, bakit nagiging effective yung 4 bars ng iba, tapos bakit yung iba ang tumal ng 4 bars? Bakit? Kasi hindi sila 4 bars pa rin ba to yan? Ito nagpo-4 bars yung iba tapos nagdadagdag sila ng irrelevant shit nung walang connect sa mismong thought. Basta ka-rhyme lang para mabuo yung 4 bars. Habang sila, makikita mong paano nilalatag men. Tulak, kaya para ang piko. Diba? Kailangan nandito yung pinaka point nasa taas na agad. Tapos yung pinakalaro nasa ilalim. Kumbaga may connecting point sa third line. Galing. Talino mo hindi likas. Oo, adik! Talino mo hindi likas. Sa droga lamang kumakapit. Kaya anong surhenyo? Baka surplus kasi sobra ka lang naman sa gamit. Pero kahit... Ang inang yan. Okay din. Sorhenyo, surplus yan na nagne-name flip na. Sobra ka lang naman sa gamit. Pero kahit gaano ka pa pinagaling ng napili mong paraan, para sa akin nagsayang ka lang ng panahon sa batakan. Kasi biruin mo, nagawa mo pang gumamit para lang maisip yung mga banatang. Buti pa yung titi nung silil dyan, maikli lang pero malaman. Oh, Puta ka, diri ka. Para makaisip lang ng bara sa burat, tumitig ka. Ang tigas daw kasi nung setup. Kala mo, double meaning na. Ulol, pinamukha mo lang na interesado ka sa titi niya. Kaya nga nagtataka na rin pati si Sir Arik sa pinapakita mong bilib. Kasi pag nagtititibal si Lil dyan, ikaw lang daw yung bukod tanging tumatapik sa dibdib.
Ito na ba ang manok nyo? Mahilig din sa kak? Pues wala tong tsansa. Itlog lang yung porsyento. Habang wala akong paki sa meron o sa wala. Basta ako yung hindi nakukontento. Kaya mali kayo sa pagpili. Ang inang ganda ng bar na yun, men. Tapos ano pa to? Parang sabong. Wala tong tsansa. Ito na ba ang manok nyo? Mahilig din sa kak? Pues wala tong tsansa. Itlog lang yung porsyento. Habang wala akong paki sa meron o sa wala. Basta ako yung hindi nakukontento. Kaya mali kayo sa pagpili ng manok. Kung si Surang bet nyo kasi kung maladerbi nga tong duelo. Tandaan nyo na hindi pwedeng panabong tong hen nyo. Ang ina. Ano masasabi mo doon? Napakasimple lang pero napaka-effective nun, men. Nakita mo yung yung way ng pagsulat ni Mot katulad sa kanta niya, men. Ganon na ganon eh. Pero bakit tayo napapasigaw sa dulo? Dahil putang inang ganda ng pagka-setup, men. Ang ganda ng setup. Ito na ba yung manok? Ganon, siguro para sa akin, kahit sa music, di ba, kilala mo, ako, kung paano ako nagsusulat din, parang ganon. Hindi ko sinasabing pero palagay ko dapat ganun. Kaya sa setup kasi dapat masusuportahan niya yung punchline talaga. Mabubuhat niya yung punchline na parang siya yung paan ng punchline. Galing. At meron din susunod na setup para sa connecting ng magkaibang kasi kung tutusin sa 4 verse pwede kang maglinya-linya lang, may hint lang dito. Pero si Mot kung paano siya gumamit ng 4 bars, tailor-made talaga, men. Mismo. Parang isipin mo yung henyo na yun, puta. Saktong lang yun kung sakali. Simple lang, di ba? Pero inumpisahan niya sa derby manok, meron o wala. Manok nyo. Nag-iwan pa siya ng punchline na malakas. Kak din ang gusto. Di ba? Manok nyo, kak din ang Hindi gusto. marunong makontento. Itlog lang ang porsyento. Tapos, habang ako'y walang pakialam sa meron o sa wala. Ako yung di nakukontento. Doon, punchline na yun. Pero hindi sapat para maging crowd shaker. Pero pwede maging derby sa duelo. Dahil tandaan na hindi pwedeng, kung usapan derby, tandaan hindi pwedeng panabong yung hen. Hen, inahin. Tang ina. Wordplay sa sur. Ano masasabi mo sa 1? Ang lakas sila parehas eh. Anong mo? Score mo? Lalagay ko ng 15 kay Mot, pare. 14. Hindi pwede maging 15. Okay. 14 para sa tatlong rebat na sobrang lakas. Okay. At bakit hindi naging 15? Kasi may mga dead air siya. Si Sorhenyo tuloy-tuloy. Bang, 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 bang. So pwede kong i-13.5 yung kayo Sorhenyo tapos 14 kayo mo. Dikit lang pare. Sa akin, i-12 ko si Motmet. Bakit? So ibibigay ko yung round 1 kay Sorhenyo. Sur yung sayo. May mga may mga Bars Baby. Oo, yun nga yung sinasabi ko na hindi pwede mag-15 kasi yung Bars Baby na nilalagyan ng coach ng rapper. May mga okay rin siya, relevant siya sa panahon na yan. Kaso katayan yan eh. Tapos yung Tear Here. Yung Tear Here, malakas din yung Tear Here. Pero overall, 1 point lang. 1 point. So, Renyo ako round 1. Okay, same. Ako, Mot ka. Nasa ako, yung appreciation dahil sa rebat. Pero hindi. Pwede ko siyang itay pero itay nga talaga sana siya. Pero ako ibibigay ko kay Sorhenyo ng bakit siya tay? Gaibla lang kung 13 tayo sa Sorhenyo, di ba? 13.5 ako. 12.5 si Mot or 12. Parang ganoon. Para kasing sa akin, yung ginawa ni Mot, kung wala yung rebat, titimbangin mo, talo siya doon. Yun, isa pa yun. Pero dahil may rebat, yun yung inangkla ko sa kanya kung ba't meron siyang +1 talaga. Tsaka mas maayos niya tinapos. Sa akin naman maganda kay Sur, dire-diretso yung punch. Bang, bang, bang. Punchline counts. Tapos, yung kung paano niya rin parang ilatag. Naibalik ni Mot pero ang ganda niyang paggagamit niya. Tulad ng simple lang na gagamitin mo words, gagamitin mo sword. Tapos yung pinakitang basic yung style. Pero tangin ang galing. So round 1 ako, Mot, ikaw Sur. Okay lang pare. Gaibla lang. Okay lang. Ganyan lang. Hindi siya hindi shaken. Round 2. Ginagaya ko daw yung estilo niyang baliktaran. Putang inang to, pumapalag pa rin.
Hindi ko ginagaya yan, pare. Pinapakita ko lang na madali at yan ay kaya kong gawin. Tanginan to, kapag bumanak, tutok-tutok mo ka pa, kala mo kung sino siyang halang. Todo sumbong naman sa akin nung kinumpronta ni Badang. Ow! Kaya bago ko simula ng aking... Sobrang ano, no? Sobrang legendary ni Kuya Darwin, no? Kahit saan, man. Evolution. Kahit sa buhay finals. Nababanggit, man. No? Take note, wala na siya. Ay, hindi ko sure, ha? Hindi, ano yun, 2016 Oh, naglaban andyan sila pa siya. ni, 2016 naglaban sila ni Looney. Andyan pa siya. So, 2018 2017 siya pa lang wala. yan, eh. Sobrang ano ni ano. Tito no, Badang is the legend. Ni Kuya Badang, talagang ano siya. Legendary talaga yung pangalan niya. So, totoo lang. Kung tutuusin talaga sila yung nagbabanggaan ni Looney, men. Si Looney, Sa pangalan, no? Sa charts, sa sa battles, sa narating habang si Badang meme. Alam mo yun, parang tangina hindi mawawala. Kung sa mainstream pag-usapan natin, parang dun sa nabanggit mo na yun, parang sino ang household name? Parang gano'n. Pareha sila, no? Di ba? Badang is Badang, pare. Slowly, ano. Ang ina. Alamat din talaga. Alamat pare. Manak, tutok-tutok mo ka pa, kala mo kung sino siyang halang. Todo sumbong naman sa akin nung kinumpronta ni Badang. Kaya bago ko simula ng aking verso, gusto ko lagi mong tandaan na sa lahat ng MC dito sa Flip Top, ikaw lang ang natakot kay Badang. Game! Pansin nyo ba laging sabon ng mga referensya nito? Champion, Grease, Speed. Umamin kang ang hinayupa ka, rapper ka ba o labandero? Ganyan ka ba manabon ng iyong kalaban? Isang malaking kabulaanan pag ako gumamit ng bareta? Meron na akong taong huhukayan. Doon sa laban nila ni Apex, puro peke kanyang sinabi. Alay daw ni Looney yung kantang biyahe kasi kay Apex nagpapamasahe. Ngayon sabihin mo sa akin paano kami maniniwala pare kung wala naman talagang kanta si Marlon pinabiyahe. Pinagbintangan mo pa si Apex na nagpapasulat siya sa laban. Matagal na yung may pinatunayan. Ikaw wala kang katibayan. Hinalintulad pa sa Breeze para talagang paniwalaan. Tama lang na ginamit mo'y sabon kasi yung storya mo bulaan. Bulaan, kabulaanan. Kasi yun yung di masyadong na lalaro sa salitang bula, no? Parabola. Tsaka yung observational na sobrang dami talagang ginamit ni Mot na ano. Yung mga ganong reference. Kasi meron siya yung ano Kala, siya pa yung gumamit ng kala. Si Poison. Pero may ganun din siya. Meron siyang, meron siyang surf, tide. Tama ba? Hindi ko malala. Meron pa siyang speed Alam mo yung speed na sabon? Yun pala yun. Diba? Meron siyang kamay. Yung mas maraming kamay, mas madali. Yun. Breeze. Hindi, Breeze yun. Galing. Galing yung ano niya. Tangina nito. Yan si Thomas. Mahusay magtahi ng kwento. Yung mga sinasabi niya, di tunay. Parang pangako lang nung ex ko. Aray, may ganun ba? Natangin. At saka walang anak si Apex. Ano ba sinasabi nito? Nakakatawang ako tong henyo, siya tong mahilig mag-invento. Sabihin na natin may anak si Apex. Kunyari may anak si Apex. Kala ko ba malinis ka magtrabaho? Ba't iba yata yung nangyari? Para mapatay mo yung kalaban mo, meron pang batang napasali. Okay lang namang manita sa buhay. Yan ay kung ehemplo kang lalaki. Kaso nung labang ko nun kay Fukuda, iba yung kasama mong babae. Usapan, walang damay ng asawa, di ba? Pare, sinusunod ko yan. Di ko naman dinamay yung asawa mo Yung kabit mo lang. Tangina, makulit ka. Tangina, turo niya pandemonya. Namamama siya tol, parang may usapan tayo pero hindi ka sumunod, Parang hindi ko nilabag yun, Ganda rin. Oo, galing, ganda. Tanginang absurdo. Napainom ng tubig si Mot, pare. Hindi natin dapat pag-usapan pero tama, huwag natin pag-usapan yung mga ganun-ganun. Ano natin. Ano ba na rin? Wala. Tangina, iling-iling pa, Paning Apex, tama ka nga. Mukha nga tong maang-maangan. Ganyan na ganyan ang itsura ng anak ko pag may kasalanan. Pero bago tayo magpatuloy, pwede bang magtapat ka muna? Ano bang nangyari dyan sa yung noong parang may peklat ng bakuna?
Kaya pala di ka nakakalimot ng angles kasi nasa ulo mo yung butas. Kaya pala dickhead ka sa battle kasi nasa ulo mo yung butas. Inaasar niya pa si Onax na baduy daw yung pormahan. Eh ikaw nga tong mas baduy kung bisang pag-uusapan kasi nung laban niyo ni Fangs, yung porma mo wala sa ayos bukod sa yung t-shirt mo nakatakin, nakapang-hiking kang sapatos. Hiking. Ang ganda naman na niya, no? Yung bagsak, men, iba yung talaga. Bagsak. Bukod niya, nakapang-hiking kang sapatos. Kaya nga daw, ano? may laban ba to? Ha? May laban ba si ano ngayon? Wala, no? Last natin kay Minsan di lang ba siya last yung kay GL? Minsan lang siya Sumali lumaban ulit siya pero sa buhay. isa sa entertaining na ano eh. May man kasi sa tsaka, man, tumalo ng batas yan. Oo pare, ano to, maganda yung ano niya men, kumbaga panglaban talaga. Narration yung ano niya, yung Maganda. flow niya. Hindi siya yung ano. Nakapang-hiking ka sapatos. Parang pang ano pang radyo, Tiga yung mo, ano niya tiga mo, flow. Yun eh. tiga mo kung paano niya pa dinivert yung attention man. Hiking kang sapatos. Kaya kung baduy si Onax, tangina mo, baduy ka din. Yung pantaas mo, Rico, yan. Yung pambaba mo, Kuya Kim. Oh, ano, maglilibat ka? Nawala yan sa forma at usapan dito ay galing. Pwes ang punto ko bago ka manlait, matuto ka munang magsalamin. Ha? Ngayong gabi, ikay si Rukawa. Kasi lahat ng fans sa'yo. Pero ako ang henyong, sakuragin, bida sa palabas na to. At kung usapan lang ay achievements, tangina mo, mas lamang pa rin ako sa'yo. Kasi A to Z lang yung tinapos mo, ako, tinapos ko yung law! Still malakas pa rin eh. Malakas pa rin si Sur eh. Ano nga, ito nilabas niya na yung iba niyang weaponry. Yung talagang gaguhin ka on the spot. Tangina, siya pala nagdikit ng hiking na sapatos. Tangina, pantaas mo Rico, yan pambaba mo Kuya Kim. Ganda ng transition ni Sur. Para hindi umay pare, dire-diretso yung momentum eh. Isipin mo kung puro bars yun, umay nga. Oh my God, no? Parang ano yung score mo doon? Still 13 ako doon. 13 pa rin ako. Ano kasi, deal yun eh. Okay. Deal. Okay. Sige. Dito natin makikita. Bakit siya rin tinapos eh? Kasi, tinan mo yung paghalimbawa, maganda yung kala mo walang connect, pero, I mean, sa unang walang connect, pero, tinapos mo A to Z. Oo. Ako tinapos ko yung Law. Kumbaga yung ikaw comparison, elementary lang. langit at lupa, pero, still relevant. Oo, tsaka ano tawag dun? Elementary grade yung, elementary level yung tinapos mo. Nursery, parang ganun. So, pare, round 2 ni Sur, malakas pa rin. 13. 13? Okay. Ayan. Mot tayo. Mabilis na dapat to, mabilis. Nagkagaya na ng... Nabitin Nabitin yun. Nakapag-isip na ng rebats. Hindi, tsaka parang yun okay, yun yung round 2 mo, parang ganun. Okay. Oo nga, parang May kita mo body language eh. Ang ikli to ni Sur, no? Parang ramdam ko lang. Nanggagaya na naman! Sinabi na nga ni Apex, inulit mo rin bro, yan ay malabong gawin ko. Pero sa bagay, ganyan talaga maghinala yung mga taong di makapaniwala kapag sobrang galing mo. Yung mga tao naghinala sa kanya ngayon, yun. Sa bagay, yun yung sinasabi natin eh na... Galing. Parang pagod na sila tumingala eh, parang di good to be true. Kasalanan ko ba naka-stay ako dito? Di ba? Galing. Malabong gawin ko, pero sa bagay, ganyan talaga maghinala yung mga taong di makapaniwala kapag sobrang galing mo. Sinasabi ko sa kanya yan eh. Sabi ko sobrang lakas yung ganun mo. Balik mo, dapat. Oo, maraming ang sabon, pero di ako maglalaba. May baliktaran ding dala kasi itong tinuturing mong sabon sa standing mo ang magdudulot ng mantsa. Yo. Sa mga nagdaan ng laban, kapansin-pansin pag umaakto ka, masyado ka yatang nagadala. Yung kalaban parang sinisindak mo pa. Kasi pagtapos mag-4-bar setup, lagi mo pang sinusundan ng ha. Kala mo, bigat mo na. Di mo alam, para kang tanga. Ano yon, bars mo na, react mo pa. Kaya pala palakpakan naman dyan. Di ba yan yung sabi mo sa mga tao nung debut battle mo pa lang?
Bandang huli, ikaw pa yung talo. Ikaw na nga tong may desperadong paraan para makakalap ng palakpak sa kapal na mukha pa dinaan. Kaso sadyang pilit yung palakpakan, humantong ka lang sa kapalpakan. Talagang napakabarok. Yung mga tao pinipilit kahit yung bara di patok. Walang pinagkaiba sa pagpapasponsor mo ng damit kasi di ba sa'yo pa galing yung alok. Oo, binuraot mo na raw lahat. Iba't ibang local brand design. Pwede ka na nga raw magtayo ng shop kasi yung sampayan nyo, literal na clothing line. Pero seryoso, di ba taga Cavite ka dati? Oo, kalugar at kapatid. Ngayon malaking sampal na hindi kalihiti mo doon sa bayan mong tinawid. Sa ibang lugar, nagpakasampid, kaya sumatutalat sa makatuwid. Isa ka sa dahilan kung batang salitang lokal ay nakasanayang tawag sa hindi urig. Kaya naman nanalo lang sa taga... Sabi ni Sir Renyo, ano daw? Ganda nun kasi ano eh. Sige, bago natin explain yan. Isa ka sa dahilan kung batang salitang lokal ay nakasanayang tawag sa hindi urig. Kaya naman nanalo. Ang ina mo, Sur. Pero ang ganda nun ha, yung ano yung lokal. Kasi pag tinanong mo, ano, stateside? Hindi, lokal lang. Local lang. Iba yung pag-annotation, iba yung local. Parang galing. Local. Kasi, totoo yun. OEM. Ngayon kasi, yung katulad ng mga next generations na siguro mga 20s, hindi na nila masyadong inabutan yung ganun eh. Oo. Kasi ngayon, sobrang lakas na natin na local, na pag local wear, di ba? Local streetwear. Kailan lang nagkaroon ng Pero nagsimula yan sa daily grind sa Team Manila. Pero sa totoo lang, mali din tayo dun sa term na local, hindi, kasi yung tinatawag natin local, hindi rin siya local eh. Either made in China siya, or low quality pero hindi rin sa Pilipinas ginawa. So yung locality, pwede rin siya. May ganun no? Pwede rin ba yun? Hindi. May local sa local? Hindi, pag local, parang sinabi talaga na parang paggawang Pilipinas, minamali talaga nila kaya local. Pero pag tinek mo naman yung kung anong tinawag nila local, made in China naman nakalagay. Pero ang ganda kasi hindi siya dati kang taga Cavite, hindi ka taga Baguio. Hindi ka local. Galing. Hindi ka galing. Sa makatuwid, isa ka sa dahilan kung batang salitang lokal ay nakasanayang tawag sa hindi urig. Kaya naman nanalo lang sa taga Baguio pag ang kalaban si Badang. Kapal na kapog mo't balat, kala mo kung sino ng angat, tong rapper na pandak. Samantalang sa Cavite, adik ka lang naman. Sa madaling salita, under ka lang nung crack. Tanginan to, yan hirap sa'yo. Inuuna mo yung yabang. Tapos ba't addict siya, under ka nung crack, sinusunod mo yun. Galing. Tanginan to, yan hirap sa'yo. Inuuna mo yung yabang. Battle mo kay Fukuda, dinamay mo pakot, binanatan. Pero baka nakakalimutan mong ganyan na ganyan din yung huling tinumba kong kalaban. Apex. Apex. Kasi kinall out niya kay Sayad, naalala ko yun. Kinall out niya na kay Sayad. Bring that booty over here. Pero real talk, agad naman siyang Tsaka, nung mismo laban nila ni Apex, sinabi niya agad yun na para lang commentator sa basketball. Kada tira, banggit pangalan. Pero real talk, agad naman siyang humingi ng paumanhin at palihim ng binulong. Na si price tag talaga ang may gawa nun para daw yung hype dumagundong. Kaya pala nagulat na maraming tenga. Kesyo yung improvement umusbong. Paano nga namang di magiging kasurpresa kung sa sulat ni Surprise yung dumugtong? Ang lakas ng round 2 na to, men. Yun yung pinag-uusapan natin na kung paano siya mag-set up. Kasi pwede namang si Price nagsulat kay Sur, kaya Surprise. Siya, parang paano hindi magiging kasurpresa kung sa sulat ng Surprise ang dumugtong. Ganda. Grabe. Ang inang lakas ng sulat niya dito. Kabiting pagkakahulma ng mga ganong klaseng setup, men. Kanta. Galing, men. Tangin. Ano sasabihin mo ngayon?
Tatapusin mo laro sa score na 163, 203. Yung setup medyo nice pero nahuli ko yung logic. Ako yung tunay na henyo twice kasi yung sulat mo parang barcode. Halatangang merong price. Oo, barcode. Kaya pala madalas kang gumagamit ng mga numero sa lines. Tsaka dinagaan mo lang sa mga pabibo mong galaw. Album ni Bryce. Oo, barcode. Dalawang barcode. Hindi ko alam kung hindi pa lumalabas ng oras na yun, pero ang tutukan niyang barcode kasi yung sa pricing. Tapos yung itsura ng barcode, di ba? Okay. Mas malakas pa rin ako na. Kasi may nakita akong dati na may tattoo siya barcode eh. Tapos yung barcode talaga parang yun nga may linya tapos may number sa ilalim, di ba? Sabi nga ni Pukuda, bayani ka pa raw. Pero hindi, para sa akin, mas kuhang-kuha mo yung mga pitek ni Kuya Will pag nasayaw. Pero gusto mo ng numero sa setup? Sige, pagbibigyan kita tol, pero sa akin sapat na yung wordplay. Di na kailangang specify yung score kasi pag ako tumambak sa'yo, di mo napipiliting maghabol. Maiipit ka na lang sa salitang insurmountable o tambak. Hindi mo na kayang habulin, kampionato'y di mo na kayang kunin. Pero sige, bring home the bacon, total. Iuuwi mo yung sarili mo pagkatapos kitang babuyin. Shit. Round 2 kay Mot pa rin ako. Pero, mas mataas to. Mas malaking, ano to. 15 ako dito. Gap. Mas malaking gap, no? 15 ako dito. Pwede siyang... 15 to. Deal. Deal, pare. 13 kay Sur, 15 kay Mot. Meaning, pares overboard, pares malakas, but kailangan may manalo. Sige nga daw, para sa mga bago natin, meron tayong mga bagong kaibigan eh. Bakit kung 1 to 10, tas 10 ang pinakamalakas, bakit Yung overboard? Bakit may overboard? Bakit naging 13? Ba't naging 14? Unique lines na habang buhay di na matatapatan yan. Kumbaga... Ibig sabihin, na-surpass nila ang perfect. Kumbaga, lock na yan, sa'yo na yan. Di na ito magagamit ulit. Okay. So, meron silang, sabihin mo na kay Sur, may 3 sa kanya lang talaga nagmula. Flavor. Kay Mot, may 5 sa kanya lang nagmula. Kumbaga sa perfect na luto ng adobo, may extra flavor. Yes! Yun. So pare, nakakagulat. So 2-0 na, no? Sa'yo, si Mot, sa akin all 1. Ang sa akin lang naman, kaya ito nagkaganito kasi, pwede ko itay yung 1 eh, sa totoo lang. Sa totoo pwede? Kaso isa buhay. Pero, tangin namin, yung rebat kasi yung nag-ano sa akin. Mismo. Di ba? Grabe yung rebat. Sa akin yun din iniisip ko eh. Na inano ko lang na yung muli, yung score natin ngayon, kung paano natin siya nagigets at the moment. So ngayon, malakas, man. So sa akin parang lumutang lang masyado yung, siguro dahil baka nadadala lang din ako sa reaction ni Sorenyo na clip na parang pag sinabi niya corny, tas binabalik ako ngayon na parang, nga, medyo corny nga na konti na. Pero 1 point lang. Ang sa akin yung kumbaga, kabuuan parehas sila, men. Sobrang galing mag-setup. Sobrang linis nila maglatag ng idea, men. Parehas. Na dapat ito yung tinitignan ng mga battle rapper ngayon na example. Kasi, pwede ka maging creative. Huwag naman yung sobrang yung parang Diba, saan na napupunta. Ito kasi straight to the point eh. Pag ito nilaro wag nating kalimutan na battle rap to. Parang galing kalsada yung nito, yung tema nito. Parang gano'n. At saka yung mga tao, pare. Yun yung nawawala eh. Diba, parang medyo nawawala ng kalsada yung nga totoo yung battle rap. Sabi nila dito nung unang lumabas tong Motsur, wala na, tumal, walang bibili niyan, wala manonood. Then pinapakita nila kung bakit sila deserving sa yan. O kasi parang yan yung Mot tanggal si Apex pare. Hindi, tsaka tanggal si Batas. Kumbaga yan yung parang new gen. Least expected. Na biglang Tapos ngayon ko lang nalaman na magkabatch din sila dahil kabatch mo si Mot. Tapos ngayon ko lang nalaman na 2015 din pala si Sur. Kasabay ko nag-tryout sa Pampanga yan. Okay. Yes. So, round 2 Mot. Round 2 puta, sagad na yung utak ko men, ako. Pwede nga talaga yung pwede ring tayo talaga yung round 1 Pero yun na, mag-stick ka dun. Kasi, kunyari, tabang napakalakas talaga nung pre-med ni Mot na rebat, no? Sabay sa akin naman, ang kinoconsider ko naman, nabuksan ni Surhenyo na kalaban mo Mot, pero nalagay mo yung mood ng mga tao na gamit yung style niya. Ganito magbiltaran. At saka kung sakali kasing nauna si Mot,
hindi na rin ganun kalakas yung kung sakaling kay magiging mahina yung baliktaran na gagawin ni Soreño para sa mga tao. Pero dahil first siya, sobrang ganda ng placing, pare. So ganun, sa akin all one na. Sige. Ako, pre? Round 3. Okay. Ito yung mga hinihintay kong laban halos ilang taon, siguro mga 8 taon din bago natin panganood ulit, no? Ako, tagal ko na din napanood to men 7 years siguro, kung pinanood mo pa ng 2018. Mga 3 times ko lang napanood, no? Yan ang sinasabi ko pag sa comment ka namumuna. Yang sinasabi mong pagpapasulat ko kay price tag, masasagot ko na kasi pagkatapos kong tapusin tong undefeated na to, isusunod ko siya! Ngayon ko lang nag-gets, di ba? Okay! Parang parang random lang. Isusunod, dinog. Oo, tsaka parang ngayon ko lang mas dahil pagkatapos ko dito sa undefeated na to, isusunod ko siya. kasi undefeated din nga pala si Price. Tangina, no? Tsaka pares yung kalugar. Ngayon ko lang na-gets. Galing. Shit. Call out. Undefeated pala, akala ko parang Random. Dahil rebat lang dahil susulutan niya ako. Tsaka siguro, rich na to, yung sa susunod at tsaka karugtong na. Sa round na to, magkakaalaman kung sino sa atin ang madaya. Ipapakita ko sa iyo ang pinagkaiba ng nagaya sa ginaya. Alam nyo bang sinat to ng tropa ko na member ng artikulo? Doon ko nalaman na magnanakaw to kasi yung sagot niya ang gulo. Sabi niya, di ko ninakaw yung kapamilya line ni MJ. Yan ang pangako ko sa iyo. Di naman ako nanonood ng liga kung saan lumalahok kayo. Kung meron man laban ni Ultimate, di inamin mo na bro. Kasi yung kalaban doon ni Ultimate yung ninakawan mo na, Joe! Tanginan to, sinita na to ng haring araw. Kasi yung kasalanan ng bigat. Kaso mautak to na bata kasi may handa na siyang ribat. Tila na ilagan yung suntok. Kasi yung galawan mo may weather. Talagang mahirap puntusan kapag defensive ka na player. Si Tipsy pinagbintangan ni Looney pero hindi ngumangawa. Bakit ka nga naman daw sasagot kung di mo naman ginagawa? Habang ito todo dinay, nag-i-explain pa tang ina. Dati ginaya niya lang yung linya, ngayon inaangkin niya na. Ganda nun. Ginagaya ng linya, ngayon inaangkin niya na. Ganun pa. Ganda lang. Michael Joe mula 052 rap battle sa Japan. Japan ba? Pero Pilipino siya, tas yun yung sinasabi na yung tugma tugma ni... Bawat linya pasok. Si Michael Joe yung nakalaban ni Looney. Oo. Ang ganda rin ng nun, kung sakaling Kaya MJ. Plus yung, alam ko yung setup ni, parang pinagsama mo yung parang pinagsama mo yung ABS at saka Channel 10 kasi yung linya mo hindi tugma. Kasi 2 tas GMA. Ang galing. Linya ng iba, agawin. Yan ang gawain ng tanga. Yung akala natin ginawa niya, ayun, inagaw niya pala. Ganda. At yung baliktaran mong alila, sobrang talas, pak shit. Ganyan talaga kapag nanggaling sa taga-Japan na blacksmith. Doon din galing yan. Ba't pa kasi mo... Dalawa, no? Ibig sabihin may alila si blacksmith. Oo, ata. Mota. Kaya kayo pinaglaban ni Dipsy. Pangalan mo sa liga, dapat Ferdinand na lang. Total yung mga bars mo parang Yamashita. Kasi nanggaling ng Japan. Nagiging mabenta ka lang sa tao. Ganda. Kasi yung mga bars mo. Ganda. Damn. Yamashita. Galing ni Surmen. Kasi nanggaling ng Japan. Nagiging mabenta ka lang sa tao kasi yung gamit mo dekwat lang at sinamantala mo ang pagkahilig ng mga Pinoy sa second hand. Galing, tangina sinamantala mo yung pare. Galing pagkahilig sa second hand. Tangina, galing ng pagkasilip nun Ferdinand na lang, galing ng Japan, tapos Sinamantala mo yung pagkahilig ng Pinoy sa second. Tangina. Galing ng Japan. Ito ganito yung battle na maganda, men. Saglit pa lang tayo, lunod na. Nagiging mabenta ka lang sa tao kasi yung gamit mo dekwat lang at sinamantala mo ang pagkahilig ng mga Pinoy sa second hand. Ganda ang delivery niya talaga. Kasi pag may narinig siyang sick na line,
nire-revise niya kaagad tulad ng konsepto na talunan na ginamit na ni Tipsy di kay Sayad. At yung 13 na sinabi mo noon kay Plasma, auction, kaso nirevise mo lang yung line ni K-Jack dun kay Poison. Magnanakaw ka ng linya. Wala nang dapat pagtalunan. Dapat sa'yo binabaril hanggang mawasak ang bunbunan. Total, walang laman tong Tom na pusi at ang galawan niya magulang. Dapat putukan to ng mabuti, baka sakaling matauhan. Buntis. Ngayon natin malalaman kung kaya mo pa man nakawang isang bagay na hindi mo na kaya pang gawin. Ipapamukha ko sa'yo na puro ka lamang nakaw na bara pero hindi ka naman talaga magaling. Magaling ka lang naman kasi mag-twist ng words pero di mo talaga kaya mag-twist ng tongue. Teka lang. Bakit pa nga ba ako magra-rap skills? Hindi mo naman kaya yung ganun. At saka ayoko na ipagpatuloy, baka nakawin mo pa yun. Kaya yung bumali ng momentum. Galing. Teka lang. Tapos ano pa rin, naka-sequence pa rin siya sa... Pag nanakaw. Ba't ko nga pa gawin? Baka nakaya mo pa yun. Galing. Tangina. Ngayon ako naman ang siyang gagamit ng linyang ikaw ang nagpuhunan. Ito ay karma sa pagnanakaw at ginawa mong panggugulang. Ngayong nilabas ko na ang baho mo, tikay winasak ng tuluyan. Sa pagkakampyon ko, wala nang balakid, parang uprising na nagkulang. Magiging memorable to sa buhay mo. At magiging history na din. Kasi... Sorry. Reference sa ginamit ni Mot na pagkabongga, wala nang sayad. Parang uprising na nagkulang. Binalik lang. Ninakaw, tapos nirevise. Ang galing. Nirevise, nirehearse, niretitle. Kaya Apex niya, tapos sinabi ko kay Plasma, basta parang pagkabongga, wala nang sayad. Okay. Galing. Kakampyon ko, wala nang balakid, parang uprising na nagkulang. Magiging memorable to sa buhay mo. At magiging history na din. Kasi ito ang unang talo mo. At di ka magkakampyon aning. Ano mang gawin mong pagkalimot dyan ay maaalala mo pa rin. Pagkatang alaala ay alaala kahit pabalik ta rin. Huwag niya, no? Ang angas ni Sir. Feeling ko konting relax lang. Feeling ko kailangan niya lang masyado siyang aggressive. Hindi, masyado siyang focus. Diyan sa laban na yan. Pero nung naglabang kami, tangina, pwede nga, sana ilabas mo yung Sur, dahil may kopya ka nun. Ano yun eh? Hindi ba na-upload? Hindi na-upload sa Pinoy Astig ba? Ano lang, live lang. Ikaw bahala kung mag-upload ka, parang ganun. Pwede mo rin-upload sa reel mo laban. Angas nga, men. Kumbaga, nung naglabang kami, sobrang feel good na lang eh. Nakakapag-rebat na kami on the spot. Alam mo yun? So, yung mga tao? Tangin na, men. Pwede ka kuhanan? Masaya. Hindi, pwede ka nilang kuhanan. Pero masaya yung mga tao nun sa Mascara Festival. Hindi siya yung pang ano niya, pang banyo niyo. Ito ba yung pinakamalas ni Sur? O naka-retain siya sa 13? 13 pa rin? Hindi, feeling ko 15 to. Okay, sige. 15 to. Deal, pare. Okay. Hanap usap deal. Pare. Tangina, lakas ni Sur. Ang ganda ng mga ano niya. Ganda ng mga punto niya doon. At ito lang yung yung parang hanggang third round talagang dikdikan pa rin. Alam mo yun? Oo. Hirap Hindi, tsaka men, kung di ako nagkakamali, yung sa panahon ngayon, yung tinatawag nating, classic. Yung tinatawag nating confidential. Oo. Naging ganun din yan. Kumbaga, nung paglabas yan, parang, syempre, kumbaga sa panahon ngayon, si GL yung si GL manok ng tao, tapos, parang GL Vitrum type beat siya. Parang somehow yung iba sinasabi na pwedeng kay Soren. Oo. Pero ganun kadikit, ibig sabihin. Ganun kadikit, hindi siya malayo pa. Hindi siya malayo. Kumbaga, tulad nga na sinabi tapos, nung humupo yung hype ni Mot, biglang may mga naglabasan na dapat kay Suro yun. Parang ganun. Hindi, kahit nung niya pa. Umpisa pa lang. Oo. Pero, hindi natin masisisi pare. Kasi yun nga, tulad na sinasabi ko dati pa talaga ako fan parang updated talaga ako Mas lalo dati, pinapanood ko talaga palagi pagbago. Hindi ka tulad ngayon na dahil trabaho na natin. Pinapalagpas ko para mas raw. Pero ngayon, pero ang dyan, parang naging deciding factor dyan. Nakapag-rebat kasi si Mot. Nauna kasi si Sorenyo. Natalo siya. Ewan ko kasi nanalo sa coin flip. Malakas yung style ni Mot, ni Suri. Pero wala nade-deflect man. Parang yun na lang. Pero hindi malayo. Hindi talaga. Pwede nga kanya. May possibility. Parang ganun yung nung oras na yun. Ngayon yun yung ginagawa natin. Magaling tong laban na to. Pero kumbaga, yun nga, isa sa
pwedeng pang ano talaga, yung sinasabi mo, rebat niya sa round 1. Kasi nauna si Sur. Ito, mena, one time binigay sa amin Invicto. Mm. Sur at saka Mot. Ano? Tumanggi kami. Ano? 2x2? Oo. Local rapper PH. Ano yun eh? Lanceta Invictus. Gago. Tumanggi Kay Mot at Sur. Di, gago, kaputukan nila Shoutout yun eh. doon na kaya, basta shoutout doon sa mga kumuha ng content. Kaputukan nila yun, tanginang yan. Hindi kami... Pero hindi... Hindi, binigay sa akin. Hindi, binigay sa akin si Shernan kay Invic si Krega. Late na namin. Ang hirap kasi nun kasi malayo si Invic nun. Kumbaga hindi kami makapag-commit. May trabaho ako, may trabaho siya, parang ganun. So yun, pare. Pero para silang ano, no? Bagay na bagay. Ano lang yung style nila, nagko-complement. Pero Matsurenyo parang senior tipsy din, no? Oo, sa panahon na yan. Hindi, kung aminin natin, mas malakas sila pag solo-solo. Oo. Di ba? Pero malakas din yung Kasi nagsabi sila. Iba kasi yung ano, alam mo yun, na parang Yung may teamwork tulad ng basketball na malakas talaga kapag May as a team ka may kailangan gumagalaw. mag-ano. Oo, may kailangan mag... Pero pag solo, may sports na may malakas talaga pag solo. Tulad ni wag tayo lumayo, Kobe Bryant. Tsaka Teamwork, pero hindi, pag Kobe Bryant itself, teamwork, pero akin to, parang ganun. Ano yun, parang pag solo rin kasi may laya kami sa craft mo eh. Hindi may mga ganun talaga. Ako nga, mas masabi ko na ganun eh. Dati. At saka mahirap din kasi yung kapag ano eh, ako mag-spit nito kahit ano yan, di ako naisip yun eh. Ako medyo ano rin na parang naging problema ko rin siya dati. Parang sobrang solitude ko. Parang gusto ko do it yourself lahat. Kaya music video hanggang sa, hindi, kailangan mo ng ano, kailangan mo ng mga katrabaho. Hindi, kailangan mo ng katrabaho, tol. Kasi kalaban mo. Bagot. Grupo-grupo eh. Tsaka, inisipin mo, isa ka kalaban mo, grupo. Tanginang yan. Lugi ka nun, men. Wala pero tayo mga artist. Nakapaglabas na silang 10, ikaw isa ka pa. Pero halos tayo mga artist, halos may ganun talagang ano yun na parang... Face. Na parang... Kaya to. Ayaw ko magbayad. Round 3. Game. Okay, magandang laban ko, men. Maglilibat ka pa, edi magmumukhang nagnakaw ka talaga. Uy! Round ko na! Sumisingit pa yung gagong to. Desperado to. Wala nang maisip, umulit lang yung anggulo. Uy, kasong inang remat yan. Pero at least kaya niyang ang bilis, men. Ang bilis, yun nga pala isa sa tricks niya. At saka ni Soreño. Kaya niya talaga si mabat in line. Tulad ng ginawa niya yung kaya ni 36 lines lang. 32 lines lang yung kay Lipcram Jonas. Di ba? Maglilibat ka pa, edi magmumukhang nagnakaw ka talaga. Gago ka, Sur. Ayop ka na. Sumisingit pa yung gagong to. Plano niya kaya yun? At the moment na At the siya na moment, feeling niya. init na. Kasi ano sobrang dikit eh. Nakakatakot yan, puta. Ikaw na yung last na titira kalaban mo, puta. Hindi ka matawa. Yun na kayo naging factor daw talaga dyan sa sobrang dikit. Tapos ka na hindi ka na makabawi. Maglilibat ka pa, edi magmumukhang nagnakaw ka talaga. Itsura niya, seryoso siya. Sincere. Sumisingit pa yung gagong to. Desperado to. Wala nang maisip, umulit lang yung anggulo. Tukinan to. Yo, sa mga Yo. No. Pareho daw tayong deserving para sa title. Yan ang trato nila sa atin. Pero sa tingin ko ay malayo kung anong pinagkaiba mo sa akin. Kasi kung gutom lang sa battle, nilalamon kong buo bawat kalabang hinahain. Ikaw, nagmumukhang gutom sa battle kasi kung ano-ano dinadalang pagkain. Oo, marami ka na uto. Kahit yung mga gimmick mo ay parang di mo naman yata nabuo. Kasi nagdala ka nga ng Milo, pati Samyang. Pero di pa luto. Ang tanong, nasan doon yung pakulo? Pero seryoso, gumagamit ka pa ng mga product stuff para lang maging habay at yung punchline tatatak. Pues pinakita mo lang yung kakulangan mo bilang wak. Gumagamit ng props na nasa sachet para lang masabing nasa pack. Ma! Si Papa! Pumili sa tindahan. Ano nangyari? Kape! Nasa pack! Utang ina, kabitayin nyo joke pa. Nadapa, tayo.
Sa totoo lang siya, informal wrong grammar sa Tagalog yung nakain ka? Nakain ka ng ano? Feeling ko may certain na lugar lang yun, specific na lugar sa Bisaya, yung natakbo. Yung Bisaya, nagagamit din nila yun. Tapos, parang wala sa kanila yung ano yung nauulit. Oo. Parang ano ba yun? Sa Pinoy lang, ay sa Tagalog. Oo. Mga sirang plaka. Props na nasa sachet para lang masabing nasa pack. Pero bukod sa ginagamit ng bentahe, totoo, eto pa mas grabe. Yung linya mong resiklo, bong Revilla, na kay batas mo pa sinabi, di ba yun yung linya na ginamit na mismo sa'yo ni J. King nung laban nyo sa debate? Ganda. Ang inan to, ibang klase, ginamit na sa'yo, ginamit mo pa, talagang nakaka-elib, ni-recycle yung resiklo. Ganyan siya ka-creative. Pero kung napansin nyo, yung dalawang anggulo umepik, how ironic na gumagamit ka ng props pero di ka man lang marunong magbigay ng credits. Ganyan bumutas, sur. Kasi tandaan mo, parang dart lang din tong battle. 3 araw kada round, dapat asintado ka umanggil. Kaso ikaw, bumabaraw lang sa ibang rapper. Kaya yung 3 araw mo sa round, naging imahe ng recycle. Galing. Pero tong tao Gama Fratman na umi-NBA reference, pues kahit nasa iyo pa yung ball possess, ito'y tila huling segundo ng 2016 finals. Di na ako kayang talunin pa ng 3, kaya kahit magaling ka pa na scorer, depensa ko pisikal, ako yung pikon mo naka-bowler. Pagkasapak, sa pool yung teardrop, parang nabuta tayong floater. Speaking of basketball, ito na yung eksena mong tinalon. Tinalo mo nga si Puko ng Rionan. Nasa championship ka na ngayon. At ito na ang sumunod na kainan. Sa'yo na nanggaling ang prediksyon. Kaya nga saktong tulad ng Shohoku, di ka rin magkakampyon. Anime reference. Ganda. Tangina, grabe. Ito nang susunod na wordplay niya pa yung kainan. Ganda nila mag ano no, yung kainan na balik ng ano ginamit men. Magbalik ng ginamit. Tangina. Kainan pa, nagamit pa yung kainan no. Pero alam ko nagamit na ni ano yan. Sur. Hindi nga, ginamit niya ni Sur. Nagkainan no. Binalik ulit ni Mot. Champion! Shohoku, siya nga daw yung ano. Shohoku, Slam Dunk to, di ba? Slam Dunk. Ito yung team nila sa Uragi. Tapos para siya nga sa Uragi. Di ba sila nag-champion sa dulo? Oh, grabing anticlimactic naman yun. Yun nga, ano champion kainan. So, sakto lang pala yung sinabi ko kay Mut. Ano sabi mo? May cheese sa Uragi, di pala nag-champion yun. Tangina. Hindi siya yung bida, pero yun yung sinasabi na bida pa rin. Meron ano na parang hindi ko alam sino gumamit nun, pero meron gumamit na kumbaga ako pa rin yung bida sa palabas na to. Oh. Parang di nga ako champion, pero ako pa rin yung bida sa palabas na to kasi Hanamichi Sakuragi bida dun, pero hindi naman yung champion. Kasi alam ko nakalaban. Dahil ka po magiging bida Hanamichi Sakuragi. Oo nga. Tangina, kaso sayang, tangina dapat sinabi niya. Gunggong, anong mala Benji Paras? Kumadyanteng teknikal, ang dami mo pang kuskus balungos, naging Benji Paras ka lang naman dyan sa buhok mo, unti-unti na rin nauubos. Sige, ikaw na yung lyrical, ako overall performance kung bumuhos, kaya kung ikaw nga yung technical, ako yung nakakadobling puntos, o tinalo mo si Batas, pero nakiana. Sa ano yun, diba? Yung kunyari, pag na technical foul, titira yung kalaban ng free throw. Okay. Ako yung nakakadobling puntos, o tinalo mo si Batas, pero nakianagram ka lang din fittingly. Nakigaya ka lang sa pinaingay kung palabas, magaling ka lang sa mimicry. Habang ako yung baguhan na mas, tumalo ng malalakas, isa buhay killing spree. Kaya ako ang tunay na Benji Paras, Rookie of the Year plus MVP. Ganda ng pagkasarado niya, men. Kahit 15 si Sorenio. 15 din siya. 15 din? Oo. So, itatay natin ng ganun, no? Shit. So, bali 2-1 ng ano mo, no? Kung itatay natin, wala.
Hindi. Round 1 ko Mot, round 2 ko Sereno, tapos round 3 ko tie. So tie siya sa per round, pero as a whole, Mot ako. Mot pare. Kasi ito yung maganda sa ginawa niya. Clinose niya ng talagang maayos. Pang mic drop pare, di ba? Mic drop. Ako yung, parang binalik niya yung, kaya ako yung tunay na Benji Paras, Rookie of the Year plus MVP. Sabay mic drop. Tsaka bira yung gumagawa nun man. Di ba? Parang Rookie of the Year tapos MVP ka pa. Ano yung si Luka? Hindi rin eh. Hindi pa ata na. Hindi ata. Hindi ko sure kung rookie si, kung nag-MVP na ba si Luka. Ewan ko lang din eh. Pero siya yung maingay this year tsaka last year eh. Ang Rookie of the Year plus MVP, talaga? LeBron? Hindi rin. Hindi, no? Derrick Rose. Derrick Rose ba yun? Pagkakalam ko. Hindi, si AI. Nag-Rookie of the Year lang. Pagkakalam ko, Rookie of the Year plus MVP. Wait lang, search natin pare. The year. Derrick Rose. Derrick Rose yan. Will Chamberlain. Ito. Wes Unseld. Sila pa lang bro. Rookie of the Year lang pala si Derrick Rose. Oo. No? Pero hanggang ngayon wala pa nakakabasag nun pre. Hanggang ngayon wala pa nakakabasag nun. Benji Paras. Sa Pinoy. Rookie of the Year plus MVP. Tapos komedyante lang siya, no? Ngayon parang sumasidekick lang kila Big Soto, di ba, sa mga palabas. Pero ganun yung niya stats. Ibig sabihin sobrang lakas nun ni Kobe, movie pa nga siya, Benji Paras. Dunkin Donato. Dunkin Donato. Gano'n kalapit mga Pilipino gumawa ng movie. Man, ito yung gusto. Kasama niya si yung congressman niya, si Gilbert Tolentino. Di ko lala. Pero parang Gilbert din yun, yung artista na maliit. Tapos, yung tropa niya parang Bano, si Benji Paras, pero yung may magic, parang ganun Dunkin Donato. Parang NBA, tawag doon? Dunkin Donato. Space Jam. Parang yung kay Kevin Durant may Thunderstruck. Yung kay Michael Jordan pa yun eh. Tapos yung kay Kevin Durant, Thunderstruck ata. Tama niya ako kung magmali ako. Yung lakas niya, parang nakuha ng bata eh. Bigla naging Bano siya. Naging Bano. Tapos bata, sobrang lakas ng bata. Parang nagkabit yung kamay nila. Parang ganun. Pero ito yun pare, ano masasabi mo sa ganyan laban? Ito yung mga kinikrave ko pare. Yan ang battle rap. Mismo. Kompleto strikeouts, comedy. Yan ang isa buhay. Comedy. Yan ang isa buhay championship. Yung parang hindi sumali para magpatalo. Mismo. Isipin mo, ang daming sumali dyan. Magigets ko yung mga katulad kung yung parang fill in the blanks. Yung parang, Lance, may sobrang gusto mo. Kailangan, bang. Pero yung makita mo sila talaga na pumatay ng apex na gutom, batas na gigil, alam mo yan, parang tapos sa dulo, tangina, hindi ako magpapabaya dito. Oo, wala nandito ka na. Pero yun nga hindi mo sure galing si Mot, paano niya nilalarawan yung isang bagay gamit yung salita. Tulad nung sinabi niya na, ikaw, nabanggit mo na masaya ka na sa nabot mo, habang ako mas lalong nagutom sa sinakripisyo at pagod. Tsaka ito parang, ang potential ay potential. At kahit pa humupa ang panahon, yung potential na yun natatap anytime. Pwedeng higitan. Pero yung potential na yun yung pwede pa nilang magawa ulit yun. At para sa akin tong ganyang Mot, nakakatakot yan. Nakakatakot talaga. Nakakatakot si Sur, nakakatakot yung Mot pa na yan. Nakakatakot si Sur. At plus, ito pa, bukod doon, yung pinapakita ni Mot na sa battle, labas at loob, yung ganun dapat ang relationship ng mga battle rapper. Magdudurugan lang sa stage. Kita mo yan, handa siyang mag 50-50. Hindi na nga sure kung manalo, hindi. Di ba? Hindi natin masisisi, man. Paano rin eh. Tanggapin na natin, aminin na natin. Malakas si Mot, pare. Pinoy, mga tao, Pinoy tayo lahat. Pero meron tayong ganung touch ng attitude din. Pero ang hinihiling ko pa, sana mahigitan pa ni Mot, pare. Minsan lang magkaroon ng ganyan na lineup. Yung para kay Tipsy din. Tapos si Tipsy di sana ipakita rin yung hindi pa natin napapakita. Magising lang, kumbaga, yung mga kasabayan din nila na ganun kalalakas.
mainggit sila na putang ina, yung dalawang yun naglaban, no. Sabagay, kasi kung sasabihin nila na hindi na masyado nalalakasan yung mga fans dahil tumalino na masyado. Ito, meron ng isang fan na nakapagsalita ng opinion niya on behalf of other solid fan. Pero, ito pinanood natin 2017, so 8 years. Nearly 9 years na dahil magto-26 na, December 1 na bukas. Isipin pero, ganun pa rin kalakas. Grabe. Mochas, Soreño, parang ang isa pa doon, napanood na natin yan dati. Oo, tapos iba pa rin. Ganito pa rin natin siya nare-receive nang walang halong... Buti na lang ito pinanood natin, boy. Ang daming laban ni Mot eh. May laban siya kay Apex. May laban siya sa iba pa. Pero ito yung masasabi kong... Salamat, Boss Arik. Soreño. Rebat Mot, pa lang. salamat. Ito yung battle rap, pare. Kaya kung tatanungin niyo kami... Salamat. Paring YG, ano pang sasabihin mo? Salamat din, brothers, pagsama sa akin sa mga ganito. Diba? Tamang kasama para sa tamang laban ba? Yan lang yun. So yun, paring YG, ikaw na. Shoutout ka na. Yun, tapos ng concert. Maraming salamat. Dapat supposedly meron tayo November 29, pero December 5. Kita-kits. Sa Subic Rivera Hotel kasama si Josh Hush. Kasama ang banda ni Lance na Only Lance. at kasama ang 4 bars pa rin Batoya. Pow. Jam down mga dog at iba pa. So ano yun, intimate event yun. Maglalap-lapang kami doon. Tapos 200 ano lang. Isang Feeling ko tubig paubos na rin yung ano, pero sa mga... Wait, tapos Sige. nawawala yung tropa, pero yun. Tapos, Joint at Midnight, inasikaso ko lang distro para tapos na agad solo. Yan. Yun lang. Abangan nyo yung isang battle rapper na nandun pa malibat kailan sa EP ko. Yeah, bless Rastafari. Ayun, maraming salamat sa Flip Top, sa both MCs, pati sa mga staff na nandito. At isa na namang matinding is a rap na break it down. At kita-kits tayo muli sa susunod na episode na Is a Rap. God bless.